Hi everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng masarap na bibingka na pwedeng-pwede nating ipanghanda or ipangbenta ngayong Pasko. Napakasimple lang nitong gawin guys at napakadali lang din ang mga sangkap niya kaya wag na nating patatagal ito. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay iinitin muna natin yung ating dahon ng saging dito sa ating stove para hanggang sa magiging glossy lang siya guys, para lumambot siya at madali natin siyang gupitin. Gumamit lang pala ako dito ng maliit na plato para pang sukat doon sa laki ng bibingka na gagawin natin. Then ginupit ko lang siya. Nabili ko lang ito sa palengke guys, parang 15 pesos ata yung isang haba. Pagkatapos natin siyang gupitin, lilinisin lang natin siya para sigurado po tayong malinis po yung ating dahon na gagamitin dito sa ating bibingka. Then ito na lahat guys yung ating nagupit. Para naman sa ating hulmahan or sa ating molder, gumamit ako dito ng ensaymada molder. Ito yung ginagamit ko kapag gumagawa ako ng ensaymada. Ayan, 5 inches yung size nito. Gagawin naman natin ngayon yung butter mixture ng ating bibingka. Dito sa ating bowl, nilagay ko na yung fresh na kinayod na niyog. Sa palengke lang dito nabili guys. Then yung ating dark brown sugar, dapat yung medyo light lang sana guys kung meron kayong makita. Huwag yung masyadong dark. Then ito naman yung ating oil. At saka yung ating 1 large egg at saka yung ating gata. Ayan, sa pack lang yung binili ko guys kasi nakalimutan ko magpapiga sa palengke. Ayan, pero pwede naman tayong gumamit dito ng evaporated milk or pwede rin pong kahit tubig lang guys, walang problema. Gumamit lang ako dito ng combination ng gata at saka ng tubig para hindi masyadong nakakauma yung ating bibingka. Pero again, pwedeng tubig lang yung gagamitin nyo dito guys, walang problema. I-mix lang muna natin yung ating mga liquid ingredients or hanggang sa matunaw lang yung ating sugar bago natin ilagay yung ating mga dry ingredients. Again guys, kung may makikita kayong dark brown sugar, yung hindi masyadong dark kagaya nung nabili ko, wala kasi ako makitang hindi masyadong dark guys, kaya ganito yung kulay ng ating mixture, masyado siyang dark. Pero okay lang naman, wala namang problema. Dinilagay ko na yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour at saka yung ating bread flour. Kaya bread flour yung ginamit natin dito guys at saka all-purpose flour para yung bread flour kasi yung magpapasiksik dun sa ating bibingka at yung all-purpose flour naman yun yung magpapabigay ng malambot at saka pagka-moist ng ating bibingka. Hahaluin lang natin ito ngayon hanggang sa wala na tayong makikitang lumps or wala na tayong makikitang dry flour dito sa ating bowl. Ayan, kapag nahalo na nating maigi yung ating mixture, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating molder. Bali 1/2 cup kada isang molder yung nilagay ko dito guys. Bali 5 inches yung size ng ensaymada molder natin. Huwag din po nating masyadong punuin yung ating molder para hindi po umapaw yung ating bibingka or yung ating mixture kapag binake na natin siya. Mga 3/4 lang ng molder natin guys. Add ko lang pala kung gusto nyo masyadong biak yung inyong bibingka, pwede nyo i-rest muna ng 30 minutes yung inyong mixture bago nyo siya ilagay sa molder para maganda yung pagkabiak. Dito kasi guys, medyo nagmamadali tayo kaya hindi siya masyadong nagbiak yung pagka-bake natin. Then ito guys, gumamit pala ako dito ng spatula or anong tawag dito, scraper ata. Dinip ko lang siya sa oil, then naglagay ako dito ng mark sa ating bibingka para ito yung palatandaan para pag binake natin siya. Yan yung part na magka-crack siya or bibiak siya. Ayan. Then, meron tayo ditong salted egg or yung itlog na maalat. Naglagay ako dito sa ibabaw ng ating bibingka. Pwede rin pong cheese ang ilalagay nyo. Pwede rin pong makapuno. Depende na po sa inyo guys kung ano yung ilalagay nyong topping sa inyong bibingka. I-bake na natin siya ngayon sa ating naka-preheat na oven 160 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes o hanggang sa matuyo lang yung ibabaw ng ating bibingka. Pwede po tayong gumamit ng toothpick. Then, ito naman yung second batch. Then again guys, add ko lang pala, kung gusto nyo masyadong toasted yung inyong bibingka, pwede po kayo mag-add ng another 10 minutes hanggang sa medyo toasted yung ibabaw ng inyong bibingka. At eto na yung ating bibingka guys, titikman na natin siya ngayon. Ayan, pwede nyo talaga itong ipanghanda ngayong Pasko guys, or pwede nyo rin po itong ipangbenta. Napakasarap nito at saktong-saktong ito sa kape. Napaka-moist at napakalinamnam ng ating bibingka at tamang-tama lang din po yung lasa niya. Hindi po siya matamis. Balance lang yung lasa niya dahil dun sa itlog na maalat din na nilagay natin. Ayan, dito guys, pwede nyo po itong ibenta ng 10 pesos ang bawat isa. Then ito guys, ito yung nag-extend ako dito ng bake ng another 5 minutes. Ayan, medyo brown na siya. Ayan, sana nagustuhan nyo itong recipe ngayon na ibinahagi ko po sa inyo. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi!